Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito nga po mga minamahal, pag-usapan natin kung paano po napikon ng gagalaite. Oo, parang kulang na lang to dozen ni Senator Rodante Marcoleta. Ito nga pong dalawang news anchor na nagtanong sa kanya dito nga po sa One News PH. Ewan ko ba bakit nyo ini-interview itong si Marcoleta? Alam nyo namang pikon yan. 'Di ba? So, ano ba yung issue dito? Siyempre, 'di ba, itong si Marcoleta ay napaghalataan na parang acting as a lawyer ng mga diskaya. Kasi biruin nyo ba naman o, tinatanong niya, bakit hindi qualified ang mga diskaya na ipasok sa WPP or maging state witness? Tinatanong niya. So, bakit hindi daw qualified? Talaga nga naman sa'yo pa nang galing yung tanong na yan? Na bakit hindi qualified? Paano magiging qualified? Hindi nga nagbabalik ng mga ninakaw, 'di ba? At saka inamin ng mga diskaya na meron daw silang natatanggap na 5% kickback. I don't know kung totoong 5%, 'di ba? Pero sa ating pagkakaalam, 30% kickback 'yun Pero sabi nila 5%. Okay, no matter what. Pero inamin nila na meron silang natatanggap. 'Di ba? So meron niyang nakaw. So inamin nila. So, paano magiging qualified ang isang tao sa WPP or sa Witness Protection Program kung hindi ka nagbibigay ng buo at malinaw na impormasyon batay sa mga ninakaw mo? Bukod pa doon yung ninakaw mong pera, hindi ka nagbalik ng pera. So, paano ka makikitaan ng accountability? Tandaan ninyo mga minamahal, ang Witness Protection Program, hindi po yan reward system. Yan po ay isang kasunduan dito sa ating gobyerno. Ngayon, 'di ba? Pansinin niyo itong si Bryce Hernandez, 'di ba? Nagbalik ng kotse ng mga ninakaw niya pero hindi pa din qualified dito sa WPP. Bakit hindi mo magawang itanong 'yon? 'Di ba pwede mong itanong 'yan bakit itong si Bryce Hernandez? 'Di ba nagbalik naman ng nakaw, 'di ba? Bakit hindi pa din siya pasok sa WPP? Tapos yung concern mo yung mga diskaya na ni piso walang ibinalik? My goodness! 'Di ba? Bakit hindi daw ipinapasok sa WPP itong mag-asawang diskaya? Sobrang simple lang naman ng sagot. Hindi sila nakikipag-cooperate. Tapos ngayon magagalit ka kapag tinanong sa'yo yung tanong na yan are you lawyering the couple of diskaya? Chu-chu-chu, blah, blah, blah. Diba? O ngayon, sige, panoodin natin to mga minamahal. Ay, naku, Diyos ko. Alright, sige. Senator, kayo ay inaakusahan naman ng nag-aabogado supposedly for the Diskayas. Narinig ninyo. Inaakusahan ka na nag-aabogado supposedly sa mga diskaya. Ang ayos ng question, diba? Pakinggan ninyo kung paano siya balagbag na sumagot. Like what? Like what? Well, See? Like what? Tama ba yon, sir? Na ganyan yung sagot mo? Like what agad? Ulitin natin Senator, kayo ay inaakusahan naman ng nag-aabogado supposedly for the Diskayas. Like what? Well, let me cite yung kine-question ninyo yung restitution, which somehow... I'm questioning the restitution because in the process of applying for WPP, restitution is not one of the requirements. Pinipilit nila yon para makapamili sila kung sino mag-a-apply. Paano ito? Sinong magsasabi sa kanila kung magkano i-restitute ng mga diskaya? Wait. Hindi kasi yung question dyan. Ang sabi ng Department of Justice, magbalik kayo ng ninakaw na pera. 'Di ba? Sa Kaban ng Bayan. Hindi sinabi ng DOJ kung magkano yung ibabalik mo, pinapakompute sa kanila. Walang ganon. 'Di ba? So magbalik ka lang ng perang ninakaw mo. Yun lang yung sinabi ng DOJ. 'Di ba wala namang sinabi na na ganitong amount ang ibalik mo. Walang ganon. 'Di ba? So paano mapapatunayan natin na willing makipag-coordinate itong mga diskaya, 'di ba? Kung wala nga silang yung pagpapakita ng sincerity na gusto talaga nilang makapasok sa WPP.
Ewan ko ba, hindi yan magets ni Senator Dante Marcoleta tapos sasabihin niya na baka ito yung maging source of corruption, ganyan-ganyan. Bakit? Mapupunta ba yan sa kamay ng DOJ? Tanga! Sa National Treasury yan. Alam mo naman yan eh. Diba? Okay, continue tayo. Alam mo yung civil indemnity will only be available pag sinabi na ng korte yan eh. Hindi yung bago pa mag-a-apply yung tao, ito muna kukunan ng restitution. Sino magkukumpute? Magkano? Baka pagmula ng corruption, yun ang sinasabi ko sa kanila. Pagmulan ng corruption daw. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman yan mapupunta sa nagsingil, mapupunta yan sa National Treasury. Wala sa batas. Bakit yung pinapalitan? Hindi ba, you're bending the law. Wow, you're bending the law. Okay. Yan lang po mga minamahal yung tama ba? Nakakita ka ba ng... Wait lang. Ano pa yung sinabi? Okay. Continue tayo. Ano yung pinagnakawan niya? Nakakita ka ba ng ganon? Nasa batas ba yung ganon? Senator, Wala naman akong makuhang iba ng mga testigo. Nagpuputol-putol kasi mga minamahal eh. Ni Curly Discaya nung hearing na yon na parang sila pa ang ninanakawan. Ano naman ang inyong pananaw doon? Sarili niyang opinion yun eh. Yun ang pakiramdam niya eh. Di ba? Pinapihan ko ba siya doon? Hindi, Ang gusto ko hindi naman gusto ko malaman, parang paano ko nag-aapogado sa kanya? Yan Paano na. ko nag-aapogado in the same manner na kapag ako nagtatanong, ang sumasagot. Ginawa ko ba yung kay Vizcaya? Ay, kay Gutesa? Nung tinatanong ba si Gutesa, ako sumasagot? Diba? Pansinin ninyo. Anyway, di na natin maintindihan yung pinagsasabi ni Rodante Marcoleta kasi medyo parang na siya nasa-sense na natin na nagagalit, mga minamahal. Itong si Rodante Marcoleta, habang ini-interview siya. Pero actually, sinagot na yan eh. Panoodin natin mga minamahal. Sinagot na yan siya ni Kiko Panghilinan. Ito lang simpleng sagot lang to ni Kiko Panghilinan, mga minamahal. Pakinggan din natin to. Ako hindi nagtataka bakit hindi tinatanggap sa witness protection program itong mga Diskaya. Dito lang sa Senado, hindi na kayo nagko-cooperate eh. Ito'y patunay na mukhang hindi kayo qualified maging witness. Kung sa Senado, hindi kayo nagko-cooperate, bakit kayo bibigyan ng puwang ng mga taga-WPP? Diba? For the record, Mr. President. Sinagot na yan ni tawag dito ni Senator Kiko Panghilinan. Ganito kasi yan. Ano ba yung nakita nating red flag dito kay Senator Rodante Marcoleta? Kasi 'di ba sinasabi niya, hindi daw siya abogado ng mga Diskaya. Tapos nagtatanong lang daw siya. So, natural ba yung ganyang klaseng pagtatanong? Kasi iba yung pagtatanong ng neutral, 'di ba, sa aktibong nagtatanggol, 'di ba, sa interest ng isang party, 'di ba? So, ngayon, ano ba yung unang red flag na nakita natin? Sabi niya, bakit kailangan magbalik ng pera? Doon pa lang red flag 'yun. So, 'di ba, diyan papasok yung tanong na, syempre, kaya kailangan niyang magbalik ng pera kasi meron siyang ninakaw, inamin niya eh. 'Di ba? So, bakit kailangan mong tanungin 'yun? 'Di ba? So, tama ba na bilang senador, ganyan yung karaniwang tanong mo diyan sa hearing na yan? Kasi, 'di ba? You are impartial senador. 'Di ba? So, tama ba na marinig namin yung ganyang klaseng tanong? Kasi yung tanong mo na yan, ayan po ay isang tanong ng isang abogado. 'Di ba? Na dumidepensa sa respondents. 'Di ba mga minamahal? Sobrang basic lang naman ng principle ng pagiging state witness. Una, you have a good faith. 'Di ba? You have a sincerity. 'Di ba? Or you are willing to correct the wrong. 'Di ba ganon? So, napaka-basic lang naman ng principle ng pagiging state witness. Paano maipapakita
ng mga diskaya na they are willing to be part of witness protection program kung inamin nila na meron silang merong nakaw, di ba, merong 5% kickback pero walang ibinalik kahit piso. So, paano natin masasabi, mga minamahal, na the diskaya couple are willing to be part of witness protection program? Ngayon, ano ba talaga yung totoong sinasabi ng DOJ? Magbalik lamang po ng ninakaw. Diba? Pero walang sinabi ang Department of Justice na magkano, eksakto yung formula. Ang punto lamang po ng DOJ dito, handa ka bang magsaulin ng pera na hindi sa'yo? Dahil kung hindi ka handang magbalik, paano ka magiging credible witness laban sa corruption? Sige nga. Yung isang pahayag, mga minamahal, ni Senator Rodante Marcoleta na sino yung magko-compute, diba, ng ibinalik. Hindi po yan normal sa isang senador, mga minamahal. Actually, that was a legal strategy para mapabagal, mapalabo, diba, pagpasapasa ang mga burden. Parang ganun yung atake eh. Diba, mga minamahal? Ito ay hindi tanong ng isang mambabatas. Yan po ay isang linya ng isang defense counsel. Gets ninyo? Tapos magtataka kayo, bakit hindi pinapapasok sa witness protection program ang mag-asawang diskaya? Simple lang, hindi nga sila nakikipag-cooperate. Hindi ka nga nagbibigay ng buong information na malinaw eh. Diba? Hindi ka nga nagbabalik ng pera eh. Hindi ka nga nagpapakita ng accountability eh. So ngayon, paano natin masabi na they are willing to be part of witness protection program? Tandaan ninyo, ang WPP ay hindi po yan reward system. Yan po ay kasunduan ninyo sa gobyerno. Ngayon, ito nga yung pinaka-moral question ko dyan. Sa mga diskaya, meron kang concern, pero kay Bryce Hernandez, wala. Si Bryce Hernandez na nagsabi na ganito. Pakinggan natin, i-recall natin. Si Bryce Hernandez nagsaoli ng mga ninakaw. Yung kotse, nagpakita siya ng willingness. Pero hindi pa din siya tanggap sa WPP. Hindi pa natin alam yung update ngayon kasi wala pa namang sinabi na si Bryce Hernandez is state witness na ng WPP. Pero bakit hindi mo question yung kasong yun? Ang question mo yung kaso ng mga diskaya. Kung fairness ang concern mo, bakit parang iba yung tono mo sa mga diskaya? Diba? Tahimik ka kay Bryce. Pero aggressive ka sa pagtatanggol sa mga diskaya. You are a selective person. Napakalinaw ng pattern. Di ba, mga minamahal? Hindi natin kailangan sabihin na abogado ka ng mga diskaya, pero nakikita namin sa kilos mo na nag-aala-abogado ka. Di ba? Ngayon, ito yung tanong natin. Paano namin masasabi na sincere yung isang state witness kung ayaw niya nga magbalik ng nakaw na pera ng taong bayan? Diyos ko. Anyway, it's me again, mga minamahal. Kayo, ano masasabi ninyo dito? It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.